Ang ibig sabihin yan, walang kahandaan ang prosecution, which is expected. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yan. Kaya nga kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. Pilit ng House prosecutors na mamarkahan yung selyadong BIR box bilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dumistansya dyan yung clerk of court ng Senate impeachment dahil iba ito sa kanilang naunang hiling. Alamin natin sa ulat ni Sheena Torno. Natapos na nitong Webes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Di ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So, I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. It's a manifestation with a request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya rin tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ng box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala, hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Powa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Markahan yung BIR box, pero pagdating dun sa clerk of court, yung yung Senate Secretary, iba daw yun sa kanilang unang hiniling. Pwede po ba yun, Attorney Sal, na iba yung hiniling nila tapos yung pagkalaunan, iba din yung ang gustong mangyari ng House prosecution? Isa lang ang ibig sabihin yan, walang kahandaan ang prosecution, which is expected. Talaga namang hindi handa yung mga yan. Hindi mga nagpa-practice yan. Kaya nga kailangan nila mga pribadong abogado na tulungan sila. Pangalawa, at kahit naman markahan nila yan, hindi naman sila nakakasiguro kung pabubuksan niya ng impeachment court. Kasi kaya nga hindi nabuksan niya sa House of Representatives. Kasi hindi po pwede buksan unless may utos ang hukuman. Now, ano yung pangalawang issue? Yung pangalawang issue, Attorney Sal, posible or hindi posible. Isasalang daw nila yung testigo na si Mary Grace Piatos sa Senate Impeachment Court. Ano pong komento ninyo doon? Ako, baka makilala natin si Mary Grace Piatos o baka naman magtakip siya ng muka pag siya'y pinatawag doon as witness. Yan ang katawa-tawa at talagang nakikita lang ang kawalan ng kahandaan ng prosecution. Kung matatandaan po natin, nung unang lumabas yan, sinasabi nila na peke yan. Walang Maria, ano yun? Pangalan niya? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Walang pangalan yan. Wala sa statistics. Kung kailan pinanganak yan, sino ba yan? Madalit sabi, hindi totoo yan. Ang tanong ko ngayon, sangayon sa inyo yan, nung una pa. Kayo mismo nagsabi niyan, inimbestigahan nyo. Walang ganyan. Kaya nga, nagdemanda kayo. Na di ba nagpakita lang doon na may tumanggap pero wala. Paano nyo ngayon puprobahan yan? Ano gagawin nyo? Ibig sabihin, gagawa na naman kayo ng istorya. Hahanap kayo na magpapanggap ng Maria Grace
Piatos at sasabihin niya, ako po si Maria Grace Piatos. Wala pa akong tinanggap ng pera. Binusa ng mga dapat na binusa ni BP. Yan ang sasabihin niyo. Puro kalokohan lang yung inyong mga ginagawa eh. Kahit na anong gawin niyo, talagang halatang halata na sinadya niyo na magtanim ng mga aligasyon na walang katotohanan at mga testigo na mga ang gawa-gawa lang ng lahat upang siraan ninyo si Inday Sara. At habang pinag-uusapan mo natin yung impeachment trial, wala sa ating paksahin ngayon pero gusto kong ipaksa yung pinagkakaguluhan nila ngayon. Dahil hindi nila malaman kung sino mag-preside sa impeachment court. Dahil kailangan daw abogado. Hindi daw dapat si Senate President William Gatchalian. At minumungkahin nila yung isang kakampi nila doon sa majority na si Escudero na marami naman kumukontra. Maraming kumukontra dahil unang-una masama daw ang record nito. Masama ang record niya. Kaya hindi daw dapat na ito'y pagkatiwalaan sapagkat dinelay daw nito ang impeachment trial noong nakaraang taon. Unang-una, tingnan natin, yung na-delay noon sa forthwith, hindi pa sabi ng Korte Suprema, ito ay hindi totoo na forthwith ibig sabihin immediately. Kaya may reasonabling mga panahon upang simula ng impeachment trial. Madaling sabi, hindi totoo yung mga akusasyon Chis Escudero. Maaaring guilty siya sa maraming kalokohan na tinatapon sa kanya, pero hindi itong pagdidelay ng impeachment court sapagkat ito ay na-validate mismo ng hukuman. Yan ang pangalawa. Ito ngayon ang katanungan niyan. Dahil hindi abogado si Senador Sherwin Gatchalian as Senate President, gusto nilang palitan. Teka muna, unang-una, I remember one time sinasabi mo na pinalitan ang mga rules para magkaroon ng pagbabago dahil under the Senate rules, ang Senate President pagdating sa mga impeachment trial at kung ang Vice Presidente ang naaakusahan o kaya sino mang impeachable officer maliban sa Presidente, dapat ang Senate President. At binalita dito sa ating programa na nagkaroon ng balasahan after balasahan o before di balasahan pa nagpalit na daw ng Kaya nga tinatanong ko, kailan yan? Hindi ko yata nababalitaan yan. At pangalawa, bakit yung papalitan ng rules? Maliwanag naman na sa ligang batas na pag ang Presidente ang akusado, ang presiding officer ay Chief Justice ng Korte Suprema. Bakit Chief Justice? Sapagkat mabigat ang inaakusahan, ang number one public official ng bansa. Kaya kailangan napakaingat. Kailangan talagang mahusay, Chief Justice mismo. Pero wala siyang sinasabi na pag ang Vice President ang akusado o sino mang impeachable officer, kailangan abogado. Wala akong sinabi ang saligang batas na kailangan ng abogado. Ngayon, ang tanong, pwede ba si Sherwin Gatchalian? Definitely pwede. Bakit kanyo? Sige, alam nyo, itong ganito yan. Yung nagpipreside ng impeachment, ang pinag-uusapan lang yan, prosedimento. Napakadaling pag-aralan ang prosedimento dyan sa impeachment trial. Ang gagawin lang ni Senate President Gatchalian ay ripasuhin niya, pag-aralan niya, basahin niya, panuorin niya yung marami ng impeachment trial nung presiding officer si Chief Justice David, si Juan Ponce Enrile. Di ba? Meron mga pagkakataon, madaling sabi mga papanood mo yun, madaling pag-aralan niya. Pangalawa, pwede ka naman talaga mag-aral ng crash course sa procedure. Napakadali ho yan. Maniwala kayo first year lang yan Kaya pag-aralan yan Number 3, ito ang pinaka-importante. Si Sherwin Gatchalian, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananalita,
at sa pagkakakilala ko sa taong yan, merong common sense. Sentido común, yan lang ang kailangan. Alam niyo, sabi ng tatay ko, no? Nung ako'y pinag-aaral ng abogasiya, nung nag-aaral na ako sa UP College of Law, yan lang pinukpok niya sa akin. Just use your common sense. Common sense lang talaga ang palaging gagamitin niyo at hindi kayo masisira. Pangalawa, si Sherwin Gatchalian ay bright, matalino. May common sense na matalino pa. Kadali-dali yung mag-preside sa impeachment trial. Pangatlo, ang problema dyan sa mga inyo, gusto niyo pang agawan ng karangalan at ng kanyang posisyon bilang Senate President. Bakit pa hindi kayo makapagantay ng inyong panahon? Binoto nyo na nga yan. Ibig sabihin, may tiwala kayo dyan. Kaya ituloy nyo na yan. Hindi pa pwede. Kung ako si Senate President Gatchalian, hindi ako papayag. Kaya mo yan. At nakita ko yung mga galaw niya dyan sa Senado, hindi naman siya bias. Nakita ko objective. Palibasa kasi, alam nyo, itong magkakapatid na ito, yan, si Rex Gatchalian na yan, at yung, sino po ba, si Kenneth, at saka si yung kongresista, yung mayor ngayon. Mayor. Maganda ang pagpapalaki sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya nakikita natin, kahit sa kanilang mga timinor, hindi sila self-entitled, hindi mayabang. Magalang. Hindi magarbo, kahit na bilyonaryo ang pamilya. Hindi ba? Kaya ako may tiwala ko dyan. Kayang-kaya mo yan. Ituloy mo yan. Ikaw mag-presiding officer at hindi yung kung sino-sino pinipili ninyo. Abogado nga, kung may diferensya naman. O, di wala rin. Kailangan may integridad, objective, fair, may common sense, may talino. At yan, si Sherwin, nasa kanya ang mga kwalifikasyon.